ito ay political decision at syempre hindi pa pwede makialam ang COMELEC sa political decision, lalo na ng ating legislative department. Pirma na lang ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang hinihintay upang maging ganap na batas ang 4 na termino ng barangay at sangguniang kabataan o SK officials. Ayon kay Commission on Elections o COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ito ay batay sa napagkasunduan ng Kamara at Senado kaugnay ng panukalang batas na nagtatakda ng fixed term ng BSK officials. Nakasaad sa agreed version, 4 na taon ang isang termino ng barangay officials at papayagan hanggang 3 termino lamang. Ang nakatapos ng 3 terms ay hindi na makatatakbo muli sa kaparehong posisyon. Ang pinaka-importante doon, yung term ang pinag-usapan. So, sa halip na 3 taon, ginawa nila itong 4 na taon. Kaya po kung magkakaroon ng eleksyon sa 2026, therefore more or less ang susunod na eleksyon natin ay 2030 na. Samantala ang sangguniang kabataan o SK officials naman ay 4 na taon din pero isang termino lang o wala ng re-election. Dagdag pa ni Chairman Garcia, kapag napirmahan ang panukalang batas, may pagpapaliban ang barangay at sangguniang kabataan elections o BSKE. Mula December 1, 2025 ay gagawin na ang halalan sa November 2026. Hihintayin natin kung ano ang magiging aksyon ng ating kagalang-galang na Pangulo kung ito ay pipirmahan niya at magiging batas. Pag-uusapan din ng COMELEC ang susunod nilang hakbang. Inaasahang hindi na rin matutuloy ang voter registration sa July 1 hanggang 11 dahil ang gusto ng COMELEC mas mahabang panahon ng pagpaparehistro at marami ang makapagparehistro. Posibleng isasagawa ito sa Oktubre pagkatapos ng Bangsamoro elections. In the meantime, magkakaroon kami ng isang emergency meeting, yung lahat ng mga tauhan natin, opisyal ng Commission on Elections sa 1 linggo upang mapag-usapan ano yung mga bagay na kinakailangang ihinto muna namin yung preparasyon. Halimbawa, yung tinatawag natin procurement. May mga kagamitan na hindi kami dapat bumili muna o i-procure dahil baka po kasi ito masira, katulad halimbawa ng indelible ink. Inaasahan na magkakaroon din ng reassessment ang COMELEC sa kanilang budget dahil kung madadagdagan ang bilang ng mga botante, lalaki rin ang halaga ng magagastos sa halalan. Dante Amento, UNTV, News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.